Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan muna natin ngayon itong pagbira ni Jay Tariela, ang spokes ng Philippine Coast Guard. Walang panama ho sa credentials nito, walang panama si Mr. Sasot. Ito ay mayroong master's at doctorate degree. Yan. Si Mr. Sasot, ewan ko lang. Alam ko lang bumagsak siya. At puro laman ng utak ay sa paninira at pagiging demanding pagkontrol, manipula, ah, 'di ba? Tapos ano na, ano ba, demoted na ba? Hindi na IR expert kung hindi po ano na, IR hexpert na. Ay naku, mamaya pag-uusapan natin. Alright, so sabi rito ni Tariela ha, ah, there are Filipinos and they are participating in interviews or receiving coverage from a media outlet affiliated with the Chinese government. Kasi ito pong ilang mga personalidad, si dating Pangulong Duterte, si Harry Roque, Malutikia, ang dating pangalan niya sa TikTok Mighty Magulang. Siya rin yung siya rin yung bumira noon na dinebunk niya kumbaga yung claim na German daw, German Jew etong si isa sa mga first ladies ni dating Pangulong Duterte, si Shimmerman. Yun. Tapos si kontra-kontra siya nung Kidigong. Kaya nakakagulat bigla. Aba, biglang all of a sudden, I would say na parang nagpalit lang kami ng posisyon. Okay? Ganon. Ngayon, sila-sila ho yung nagkaroon ng window frame dun sa media outlet ng China. Sabi rito ni Tariela, uh, it is worth inquiring why China would allow them to be featured by their propaganda arm before buying their arguments. Obviously, their views definitely align with China's false narrative and misinformation about the West Philippine Sea. Their claim that the tension in the West Philippines is caused by the United States is a red herring fallacy. Okay. They are attempting to divert attention away from the fact that the escalation is actually caused by China, not the Americans. Totoo naman eh. Lahat sila sinasabi nila, yung escalating tension dyan sa West Philippine Sea, ito ay kagagawan ng Amerika. Paano magiging kagagawan nga naman po kasi ng Amerika? Sige nga, noong panahon ni Digong, di ba? Walang Amerika. Oh, talagang talagang ina-isolate sila ni Duterte noon. Oh, pero bakit bina-water cannon pa rin yung resupply mission natin, 'di ba? Bakit yung mga mangingisda natin inaagawan pa ng mga huli? Bakit iniinspeksyon yung kanilang mga nahuhuli? Oh, 'di ba? Ang China malaya po na exercise ng kanilang sovereignty, yung karapatang makapaggobyerno. Diyaan sa West Philippine Sea. Hindi pinipigilan. Kung hindi man mapigilan, dapat man lang sana ng malaman ng gobyerno Duterte noon ay binira yan, pinuna yan, inopose. Kasi pag hindi mo inopose, it means you're accepting the fact na makakapag-ano talaga sila, exercise ng kanilang sovereignty. At yan ay magpapahina ng ating posisyon. Di ba? Ngayon, ito yung dating Pangulong Duterte. Ito yung may interview rin na kung saan narinig natin, 'di ba? Nagpaparamdam siya sa China na if sabi niya, I'm I'm sorry to my country, I am no longer the president. 'Yun. Sabi niya, if ever given chances, sabi niya, I will ah, reverse everything. So ibig sabihin, ibabalik niya po dun sa nakaraang status nung panahon niya na ang Pilipinas ay ass-kisser ng China at ang Amerika ay ichipuera. Yun ang ibig niyang sabihin. Alam niyo, ang isang bagay na yan, ah,
Mamaya pag-usapan natin 'yan para yung parte na yon, it has something to do with the military junta, eh, 'yan. Kaya gayon, sabi niya rito, um, "The Philippines has no quarrel with China," kung wala raw, kahit meron, "and it's the US that is trying to push for a war." Former President Duterte warned, adding that Americans won't die for Filipinos. Totoo naman pong sinabi niya yan. Na, do you believe that the Americans would die for the Filipinos? Sabi niya. No, sabi niya. Hindi daw. Alam, unang-una para sa akin kasi wala naman ng pakialam kung ang mga Amerikano ay nakahandang magpakamatay para sa mga Pilipino eh. Gaya nga po ng sinabi ng isang magiting na Pilipino, ang sabi nga po niya kanina, if we are afraid, kung tayo ay natatakot na ipagtanggol ang ating bayan, wala tayong karapatan na umiral bilang isang malayang nakapaggogobyernong estado or sovereign state. 'Di ba? Totoo 'yun. Oh, kung tayo po ay natatakot. And besides, alam naman po natin ang kalagayan ng ating bansa ay nandito tayo sa location na kung saan po talaga namang nakakanerbiyos. Dahil sabi nga ni PBBM, 'pag dalawang higanteng bansang ito, isa lang nga po diyan ang bumahing, mabubura tayo sa mapa. So ano po ang gagawin natin? Kailangan po nating bumalik. Bumalik tayo sa status na kung ano ang meron nagawa ang tatay niya. Dahil naranasan na natin kung papaano po mawala ang ilang mga features natin, 'di ba? Sa kabila ng pagpapalahiyas natin sa mga Amerikano at kasabay nun, pinahihina natin ang ating kakayanan magdepensa. Oh. Ngayon, another president from the PDP laban, so second si Digong, una si Cory Aquino. So dalawa sila, pareho ang kanilang ginagawa pagdating sa kalagayan natin, pagdating sa usapin ng soberanya, 'di ba? Bumibili sila ng mga kagamitan noon. Pero tinatali naman niya, 'to lilinawin ko ha, panahon ni Digong, okay, tinutupad niya yung modernization plan. Alright, they increase budget for that. That's good. That's wonderful. That's great. Lahat na lang. Pero at the same time, pinipilayan o ipinoposas o ikinukulong niya ang ating puwersa. Papaano? By agreeing into what they called ah, status quo, gentleman's agreement, secret deal, iisa lang pong ibig sabihin noon, 'di ba? Sumusuko tayo sa gusto ng China. At ang sa pagsuko sa kanilang trip, ibig sabihin lang nun, we simply recognize their dominion, 'di ba? Now, ah, eto naman pong isa, Harry Roque, na kilala naman po sa fake news, sabi niya, it is a misplaced belief that America, it is a misplaced belief that America will come to the Philippines assistance. Sabi niya. Pero dati mga way back 2005 ata yun. Dati nung panahon ni Gloria Arroyo, nung hindi pa ho ito nadidikit kay Digong, isa pa siyang human rights lawyer. Aba, ayaw na ayaw niya yung ginagawang yung Chinese incursion diyan po sa South China Sea. So that is across the board. Ayaw niya yan. Pero ngayon, kung si Xi Jinping po'y uugod-ugod, yan po ang tungkod. Sabi niya it is a misplaced belief that America will come to the Philippines assistance. Former Philippine presidential spokesman Harry Roque said, the issues between the Philippines and China are better resolved through negotiation and diplomacy rather than litigation. Diba? So, kontra din po si Harry Roque doon sa ginawa ng panahon ni Pinoy na dinimanda ang China. Bakit po siya kontra doon? Simple lang po. Kasi po, napapahiya tong China, napapahiya sila. Dahil nilinaw doon, hindi pwedeng mag-claim ang China diyan, yung 9 dash line nila, gamit ang historical
basis. Bakit? Yung pong historical na yan, inalis na po kasi yan nang magkaroon ng UNCLOS. Sinimplify ng UNCLOS ang mga problema natin sa overlapping claims natin ng EEZ. Remember during the time of Apo Lakay, hindi ba't naglabas siya ng PD 1599 na kung saan dinideklara nito ang 200 nautical miles EEZ. Alam nyo ba, ang ibang bansa, they declared their own EEZ beyond the 200, higit pa. May 400, may 500, malawak. Tapos nag-aaway-away sila. Oh, sasabihin nila, "Hindi, dati na kami rito, eh." So, do'n nagkaroon po ng UNCLOS na simplify na kung, babase tayo ro'n sa hangganan ng inyong, 12 nautical miles territorial water, and from there, sukat tayo ng 200 nautical miles. At kapagka meron kayong, overlapping, mag-usap kayong dalawa. Hanggang saan ang boundary ninyo sa EEZ ninyo. Oh, gano'n kasimple, 'di ba? Eh, nilinaw yun kada isang features do'n. So, ayaw ng China yon, ayaw rin po ni Roque. Kasi sinasabi do'n, kung tutuusin, walang karapatan ang China and they're not supposed to be there, 'di ba? Kasi nga, basehan ng UNCLOS, talo talaga sila. Oh. Eh, ang claim pa ng China ay teritoryo nila 'yan at yung, puwesto po sa may, lugar nakalimutan ko yung pangalan sa Malaysia, Indonesia. Sa maliit na isla na kung saan, hindi naman po sakop ng disputed territories, ng, wala sa disputed water, pero kini-claim ito ng China as their southernmost territory. Ang kapal ng mukha, 'di ba? Kung ano yung nilaki ng lupa nila, ang gusto nila gano'n din kalawak ang katubigan nila. Naku, kung makapangyarihan lang ako siguro igaganon ko yung tubig, itatabon ko sa kanila, eh. Nang magising-gising, o suwapan kayo sa tubig dagat, o yan, inyo na. Wala nang alisan nang ma-wipe out kayong lahat, 'di ba? Kailan kawawa yung mga inosente na kontra sa ginagawa ng gobyerno nila. Anyway, ang, sinasabi ni Roque rito, dapat daw po through negotiation and diplomacy. Okay, ang problema ho kasi rito sa negotiation, eh, kondisyon ng China yung gusto nilang mangyaring masunod. Kilalanin natin ang kanilang dominion dun sa lugar, tapos tayo ay magpapaalam sa kanila dun sa resupply mission. At pagka yang magre-resupply, hindi pwedeng magdala ng mga construction materials at kailangan sundin natin yung nakalagay ron sa South China Sea Declaration of Conduct na kung saan sinasabi noong 2002 wala nang kukuha ng anumang features, walang magmi-militarize sa anumang, kontrolado na features diyan. Lahat po ng mga 'yan ay nilabag ng China, 'di ba? Noong, 2012 hanggang 2015, yung mga nakuha nila sa sa'tin, out of, 7 features nung panahon ni Cory Aquino, 4 po doon ay nandito sa loob ng ating EEZ. Lahat po ng mga 'yan ay inano nila 'yan, kabilang yung kay Ramos na nakuha nilang isa, which is ito yung pang-8. Lahat po ng 'yan, minilitarize nila. Oh, 'di bawal bawal yun, eh, 'di ba? Ngayon, ang gusto nila, sila lang ang susundin, mali. Ngayon kung magkakaroon po tayo rito ng panibagong negotiation at magkakaroon ng, sabihin nating panibagong, status quo, dapat po ito ay nakabase, ang pinakapundasyon nito kung ano ang sinabi doon sa 2016 arbitral ruling. Dapat doon nakabase. Hindi po dapat nakabase sa gusto ng China. So, yan ang kanilang ginagawa. Ayan ang gusto nilang negotiation. No? Nasunod-sunuran ang ibang bansa. At eto naman po si Mighty Magulang, Malutikia. Sabi niya, we cannot be a proxy in a war the US wants to pursue in any place in the world. Napakalahatan nito, ha? The Philippines is not prepared to bear the risks internally and with its economy for any war. Philippine Observer. Yan. Sabi niya, I believe that non-regional countries should act as neutral players in the negotiations instead of active and involved players.
On the South China Sea issue, open dialogue should be pursued and backroom negotiations maintained on the non-negotiable issues. Ang ganda pakinggan, 'di ba? Kaya lang, again, hindi po dapat para doon sa susundan natin kung ano yung gusto ng China. Kasi kapag hindi nga pabor sa kanilang gusto, hindi ho sila nakikipag-settle. Hindi sila pumapayag. Gano'n yun ang problema natin sa kanila. Na kung tutuusin napakasimple lang naman, sige pare-pareho tayong claimant. Oh, anong gagawin natin kaysa magpatayan tayo, ba't di natin pabayaan, 'di ba? Ba't hindi natin total ni-ratify natin pare-pareho ang, UNCLOS, o di tag 200 nautical miles tayo sa South China Sea. Kanya-kanya tayo ng iised. Eh, di tahimik yung rehiyon, gano'n lang kasimple. Yan po ay talagang gano'n kung gusto ng China ng kapayapaan diyan sa lugar. Eh, problema buwaya sila, eh. Oh. So, maiaalis ba nila sa mga Pilipino na nagkaroon kasi tayo ng mga walang kwentang leaders natin na anything in regard to Marcos achievements, pinahina nila, hinayaan nilang mabulok. Tapos nagkaroon tayo ng provision sa ating constitution na nakalagay roon sa national policy yata yun, we denounce war as a means of national policy na misinterpret nila na hindi tayo po pwedeng mag-develop, magkaroon ng mga gamit na pandigma kasi nga that is our policy na in which we denounce that. Mali, 'di ba? Hindi naman sinasabi na hindi naman natin nilalagay 'yun as part of our national policy. Oh, pero minislead nga nila, misinterpret talagang sadya. Tapos yung isa pa ro'n yung, hindi tayo puwede sa anumang presensya ng, nuclear weapons bawal dito sa Pilipinas. Oh, 'di ba? So talagang lugmok tayo, hindi lang naman nuclear weapon, the nuclear itself. Eh, naku, wala ho talagang mangyayari sa'tin pagka ganyan. Hmm. So ito yung mga yung mga binabanatan po diyan ni Jay Tariela, which is tama naman, 'di ba? Hindi ho kasi tayo pupuwedeng manahimik. Hindi siya puwedeng manahimik. Imagine, eto hong mga taksil na ito, aba, binibigyan na po sila ng, China ngayon ng, panahon ng pagkakataon na kung saan, eh, tawag dito, feature nila. Nakakahiya kung tutuusin, nakakahiyang matinding ginagawa ng mga 'yan. Kasi tignan niyo, Pilipino ka, 'di ba? Pilipino ka, Pilipino tayo. Interes ng bayan natin ang inaapakan ng China. Bahagi ng ating sovereign rights ang kanilang gustong alisin sa atin. Tapos kakalabanin niyo, ibebenta ninyo indirectly ang ating interes. Eh, kung 'di ba naman kayo sandamukan ng mga gago't tanga, 'di ba? Kahit sabihin pa ninyo na in a very polite manner na, "Hindi, dapat makipag-negotiation tayo." In any ways, kapag ang kanilang sinasabi po ay magpapahamak, magpapahina sa ating kalagayan, sa ating interest diyan, sa ating claim, hindi po ito dapat tangkilikin, 'di ba? Sabi ni Brad Jeromsky, "We renounce war of aggression but not defensive war." Amen. Yan nga naman dapat talaga ang paliwanag diyan, eh. Eh, ang problema sa kanila, estudyante pa ako, sus natatawa ako sa paliwanag diyan. Sabi ko nga, "Paanong nangyari yun?" Ay naku. So, iwan muna natin 'tong mga traidor na ito, okey?